napakaganda pong makita natin ang ating mga kabataan na mga lumaki na dito, na sila'y bigyan ng Panginoon ng partner sa buhay para sila'y matapat na maglingkod sa Panginoon. Bago po ako magbasa ng Bible, nais ko pong pasalamatan una ang Diyos. Pangalawa po ay kayo, members of Christian Bible Baptist Church San Pedro, Laguna. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod sa Diyos, sa inyong support sa gawain, at lagi kong itinataas ang Panginoon sa buhay nyo. At maraming salamat sa loob ng actually 47 years as a church. Pero simula na magsimula ay 48 years na po. 1 year mission and then organized as a local church na ngayong January ay 47 years. At ako'y nagpapasalamat sa inyong faithfulness sa bunga ng gawain. At nagpapasalamat din po ako sa aking family. Nung pong 31st ng gabi kami ay naipon at nagkasama-sama kami. Yung mga bata ay mga apostles, ay sila ay mayroong games. At nakakatuwa pong makita na yung mga bunga mo sa pananampalataya ay sila ay nakikita natin naglilingkod sa Panginoon. Ang aking katuwiran po ay tayo'y pumasok sa mundong ito na wala tayong dala, ay aalis din tayo dito na walang dala. Pero pwedeng mayroon tayong madala. At ang madadala lang natin sa langit ay yung pong ating nadala sa Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat kay Brother Jess at kay Michelle sa kanilang family. Ganun din kay Preacher Meljun at sa kanyang family. At ganun din kay Anika at kay Jonathan, nandun sila Santa Cruz. At kay Matthew at kay Michelle, at ganun din po sa mga apo. At siyempre, habang ikay nagkakaedad, ang kagalakan natin ay yung mga bata, makita natin na naglilingkod sa Diyos. At lahat ng mga anak nyo, yan po'y apo ko na sa gawain ng Panginoon. Kaya maraming salamat. At salamat po sa inyong katapatan sa Diyos, sa inyong panalangin. Sabi ng iba, kailan kayo magre-retire? Sabi ko, madali lang yung mag-retire. Magpapalit lang ng gulong eh. Diba? Oo, madali lang yun. Alam niyo ba, naalala kong tatay ko, nung siya'y mag-retire, umiksi ang buhay. Kasi sanay na busy, pagkatapos, paupo-upo, ayun, umiksi ang buhay. Kaya sa ministry, walang retirement. Walang retirement. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. At ipinapangako ko sa Diyos na hanggang kaya ko kayong pagpasturan ko po kayo. At salamat sa Panginoon na ang Diyos nagbigay ng vision, mapuntahan ang ibang mga kapatiran. At salamat po, tingnan niyo ang missionary natin sa ibang bansa. Hindi na po sila ang tawag niyan, pumunta sa iba't ibang simbahan. Hindi na sila nag-deputize, humingi ng tulong sa mga simbahan. Sila po'y nagtrabaho doon. And it works. Alam niyo ba si Apostol Pablo kung bakit siya ay maraming simbahan na itayo? Alam niyo ba kung bakit? Kasi, alam niyo, tent maker po siya. Kung sino yung tent maker, yun ang maraming na itayong simbahan. Alam niyo, mga missionaries ngayon, mag-i-spend ng 3 years going to different churches and begging or asking help. There's nothing wrong with that. Pero salamat sa Panginoon. Katulad po ngayong January, si Brother Terso is going to New Zealand. That is another work. Kaya sabi ko, ito po ang aking prinsipyo sa mga nag-abroad. Kung gagawin lang talaga yung biyaya ng Diyos, na habang sila'y nagtatrabaho, nagsusulwining.
ay sasabihin ko sa inyo, we can have mission work in outreaches. Tingnan niyo po sa Taiwan. Sa January 14, may isa na namang bubuksan doon mo sa Guanlin, malapit sa Taipei. Oo, sa Taipei ho, ang dugo nila pari-pariho, puro Taipei. Oo. Hindi nakuha ng iba eh. Okay lang. Pagkatapos ay ano na yun, 17 outreaches. Kita nyo, galing sa Taiwan, doon sila na-save. Ngayon, mga Bible student. Ang iba'y graduate na. Mga kapatid, ito lang po yung kayamanan na madadala natin sa langit. Oo, mag-i-invest natin ang buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon. And again, thank you so much for your faithfulness. Nung 31st ng gabi, naipon kami, merong nagbigay sa aming isang lechon. Nung kinuha ko, pambihira, 35 kilos. Nung kinain namin, hindi pa naubos yung isang hita. Kaya pinaluto ko dito, anong tawag nun? Lechong paksiw. Ayun. Hindi namin binigyan yung mga Bible students, yung pamilya ang binigyan dito. Kaya sabi ko sa susunod, dapat 35. Salamat sa Panginoon. I really enjoy pastoring you. I really enjoy talking to everybody, praying for you. Kaya salamat sa Panginoon at laging ang kapurihan ay sa Panginoon. Open your Bible please, Psalms chapter 26. Psalms chapter 26. Tayo po ay magsing lahat bilang pagalang salita ng Diyos. Babasahin ko po ang verse 1, kayo ang verse 2. If your Bible is King James, open it. Pero kung ang Bible niyo ay NIV, buksan niyo ang songbook. Mas inspired yan kaysa NIV. Verse 1, Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. For thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. I have hated congregation of evildoers and will not sit with the wicked. That I may publish with the voice of thanksgiving and tell all thy wondrous works. Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men. But as for me, I will walk in mine integrity, redeem me, and be merciful unto me. Amen. Alam niyo ito pong chapter 26, this is David declares his loyalty to God, that he walked in integrity. But I want you to notice in verse 6, I will wash mine hands in innocency, so will I compass thine altar, O Lord. Altar. The title of this message is Do Not Alter the Altar. Huwag nating palitan. Ang altar po dito ay yung prayer life. Tama-tama po ito. This is the first Sunday of 2026. It's time for us para po ating siyasatin ang ating personal life, ang family life, at ang church life po natin. Ang ating prayer life. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin, patawad po sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat anak niyo, salamat po sa inyong katapatan sa amin. Alam po namin, Panginoon, na hindi kami deserve ng anumang nasa amin.
Kayo po'y deserve na aming purihin, kayo po'y deserve na aming paglingkuran, kayo po'y deserve na aming sambahin, sapat kayo ang Diyos na nagligtas ng aming kaluluwa sa apoy ng impyerno. Ngayon pong gabi, pagpalain niyo po ang salita niyo, O Diyos. Empower thy servant na gagamitin niyo po sa aking sarili, wala po akong magagawa. Maliban na ako'y gamitin niyo, wala po akong kabuluhan. Panginoon, kayo po magbigay sa akin ng wisdom, magbigay ng salitang dapat sabihin ng mga anak niyo ay ma-lift up at sila ay ma-encourage na maglingkod sa inyo hanggang sa kayo ay dumating. Patawad po sa aming mga kasalanan, Banal na Espiritu, kailangan po namin ng inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. And be seated, please. Again, babasahin ko po ang verse 6 na sabi po, I will wash mine hands and innocency, so will I compass thine altar, O Lord. Tandaan po natin, sa usapang altar ay hindi lamang po sa simbahan. Kapag may invitation, ang tawag po dyan ay altar call. Kaya nga altar call. Ang altar call, yan ay iniimbitahan ang mga anak na kinausap ng Diyos. Tandaan po natin, pag tayo ay nananalangin, ang kinakausap natin ay ang Panginoon. Pag tayo nagbabasa ng Bible, ang Panginoon ang nangungusap sa atin. Pag tayo nakikinig sa mensahe, ang Panginoon ang nangungusap sa atin. Kaya po, the source of authority is God. The Bible is the written authority, and the pastor is the teaching authority, and the Sunday school teachers are the teaching authority. Kaya, pero meron din pong tinatawag na individual or personal altar. And as a family, it is also good to have a family altar. But I want to encourage everyone to have your personal or private altar and family altar. Tandaan po natin mga kapatid, it's good to know the significance of the altar. The altar is one of the most important spiritual symbol in the Bible. It represents God's presence, God's covenant, worship, and sacrifice. So it serves as a central place for personal, family, corporate devotion. Itong lugar po na kung saan kinakausap natin ang Panginoon. Alam niyo, kung ang bawat individual na Kristiyano ay nakikipag-usap sa Panginoon, ma-develop ang ating relationship with God at magiging matatag tayo at yan po ang panahon na tayo magiging steadfast. Steadfast in Christ in 2026. Tandaan po natin mga kapatid, ito yung lugar na kung saan minamasdan natin ang kabanalan ng Diyos. Kung tayo nananalangin, of course, kaya lagi tayong nagsasabi, in my personal prayer, lagi yung sinasabi, Lord, maraming salamat po sa inyong kabanalan. Maraming salamat sa inyong kadakilaan. Dito ay kung saan tayo nananalangin at tumatawag tayo sa Panginoon. Ito ay kung saan ay pinapupurihan natin ang Panginoon. Ang usapang altar ay usapang sagrado dahil ito ay lugar ng ating panalanginan. Ito ay lugar ng ating pagpupuri, lugar na kung saan ay nararamdaman ang presensya at ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Have you ever observed that when you talk to God, na andyan yung parang kinakausap mo, andyan ang Panginoon? Ewan ko, pag hindi natin nararanasan, I don't know how you pray. Because prayer is talking to God. Prayer is talking to God. Ang usapang altar ay usapang sagrado po. At kaya ngayong gabi, ang ating objective is to encourage every family na mag-set up tayo ng altar ng Panginoon. It is good for every family to be encouraged to set up an altar for the Lord. And it is also to secure our altar. Nakakalungkot po yun mga kapatid, kung yung mga kulto, maseryoso sila sa kanilang pananalangin. Naalala ko na ako'y high school, second year high school sa Naga City. Ang pinatuluyan sa akin ng tatay ko doon sa isang medyo may kaya na ang pangalan actually ay Mrs. Hernandez, asawa ng Olivan family. Doon ako pinatuloy.
Walang bayad, libre pagkain, pagtulog, libre. Pati pagising. Oo. Alam nyo na ako ang tagahatid doon kay Mrs. Hernandez. Tagahatid. Ang bahay nila malapit sa katedral. Siguro mga half kilometers. Early in the morning at 4 o'clock. Inihahatid ko yan. Doon sa katedral sa Naga City. Every day. Habang ako'y naroroon. At talagang seryoso. Yun ang nakalulungkot sa mga Kristiyano. Pero tandaan po natin, ano ang silbi ng altar kung nasa mali kang pananampalataya? Ano ang silbi ng altar kung nasa mali kang paniniwala? Ano ang silbi ng altar kung hindi naman tama ang kinikilala mong Diyos? Kaya tayong mga Kristiyano dapat magpasalamat tayo na hindi lamang tayo pumupunta sa altar, kundi kilala natin ang ating sinasampalatayanan. Ang dapat na magkaroon at mag-secure ng altar ng Panginoon ay ang mga mananampalataya na may tamang relasyon sa Diyos, may tamang pananampalataya, at may tamang katuruan. Ayaw ko po ang ating prayer life kung ano. So it's good to set up our altar. It is good to secure our altar. And it is good to strengthen our altar. Marami ang nagpasimula na mayroon po niyan, pero baka nakakalimutan na. Baka naging busy na tayo sa maraming bagay na hindi na tayo naging particular sa altar ng Panginoon. Naagaw na ng cellphone. Naagaw na ng Facebook. Alam nyo, kung ang Facebook ay nakapagpapalakas sa ating pananampalataya, ang lalakas na natin ngayon. Baka hanggang ngayon naka-Facebook ka pa. Ang kailangan natin, hindi Facebook. We need to face the Facebook. That's the Bible. Tandaan po natin, dapat maintindihan ng bawat magulang na ang isang dapat na ginagawa nila ay maging halimbawa and to mold our children to have the right mindset. We really need an altar dahil doon natin kakatagpuin ang Panginoon. Alam niyo, sa Biblia, mga kapatid, maraming concept about the altar. Pero ang sabi sa Psalms 91 verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang ibig sabihin ay importante na ako bilang Kristiyano na may specific place na kung saan kakatagpuin ko ang Panginoon. Hindi naman po ang ibig sabihin ay magbibuild ka ng altar. Pero kung isang personal na lugar o kaya pagkagising, bago matulog, huwag ka please manalangin ng nakahiga. Kasi ang amen mo niyan, bukas na. Saan ka nakikita may kinakausap kang iba yung nakahiga ka? Are you listening? Tandaan po natin, mga kapatid, kahit na sa pagtuturo ng ating Panginoon tungkol sa usapin ng panalangin, ang sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 6, But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in secret, and the Father which saith in secret shall reward thee openly. Enter into thy closet. Hindi naman pong ibig sabihin niyan ay doon ka sa aparador sa loob magpipray. Ang ibig pong sabihin niyan, mga kapatid,
it is good to discipline ourselves to establish and strengthen ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Tandaan po natin mga kapatid, palakasin natin ang ating prayer life. Sabi ko nga, uulitin ko to, kung yung 3 oras mo sa Facebook, 3 oras mo yung gagamitin sa Panginoon, you are strong Christian. You are strong Christian. Kaya dati yung pong prayer, yung pong family altar, mayroon po yan. Pero ngayon wala na. Maraming Kristiyano itinigil na yan. Kaya hindi po tayo magkakasala kung tayo magsisimula muli. Tamang-tama itong taong 2026. It's time to build the family. It's time to build our relationship to our great God. He is always on His throne, waiting for your call. Call unto me, and I will answer thee. Yan po sabi ng Bible, mga kapatid. Palakasin natin ang ating prayer life. Ang altar ay disenyo ng Panginoon upang tayo ay matutong manalangin sa Kanya, makipag-ugnay sa Panginoon, magpalakas sa Panginoon, magpuri sa Panginoon. Ito ang isang sagradong lugar na ituturing natin na pagdating sa tagdang oras ng pakikipagtagpo sa Diyos, walang dapat na makaisturbo. Kaya nga maganda yung bago matulog. You are ready to go to bed. After you prepare yourself, manalangin ka. Tandaan po natin mga kapatid, it is very important. Alam nyo, minsan mayroon pang devotion time. Kung family ang mag-uusap-usap, may iba't ibang sit-up na ginagawa. Mayroon bilang tatay. Mga tatay, listen to me. Ikaw ang tumatayong pastor ng iyong pamilya na bago magsama-samang panalangin, dapat magbigay ka ng devotion. Kahit magsimula ka sa Book of Proverbs, kung ano yung date, yun ang buong chapter basahin mo. Basahin ng pamilya, pagkatapos kumuha ka ng ilang salita na bigyan mo ng importansya, reminder sa mga anak. Kaya ngayon maraming mga anak walang panahon. Pagdating sa Sunday school, problema pa rin. Pagdating sa secular school, problema pa rin. Kaninong pagkukulang? Bakit sa Old Testament ay wala pong school? Wala pong school sa Old Testament. Pero matino ang mga mata, disiplina ng mga magulang. Kaya sabi ng Biblia, mga anak, magsisunod kayo sa inyong mga magulang. Obey your parents in the Lord, for this is right. So when you disobey, it's not right. Alam nyo, dapat ang impluensya sa mga anak, magulang ang may impluensya. Hindi yung Facebook. Hindi yung Facebook. Tandaan natin. At kung malalaki na yung mga bata, pwede kang mag-assign. Okay, bukas, ikaw ang magbasa ng chapter 5. O, ikaw naman, bukas, chapter 6. Kung 18 ang anak mo, o di. Mag-round robin kayo. Alam niyo mga kapatid, ang design ng Diyos sa pamilya, i-bless ng Panginoon. Yan ang design ng Diyos. Hindi disenyo ng Diyos na paghiwalayin ang mag-asawa. Hindi disenyo ng Diyos na mag-divorce. Hindi disenyo ng Diyos na yung separation. Hindi disenyo ng Diyos na ano yung isa? Mag-anal. Alam mo yung Diyos, may plano ka yata. Annulment. See? Ang disenyo ng Panginoon ay kayo nangako
nung kayo ikasal na kayo magsasama habang buhay at ang kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa inyong dalawa. See? Kaya kailangan natin ang Diyos sa tahanan, kailangan natin ang salita ng Diyos sa pamilya, kailangan natin ang simbahan sa pamilya, at ang maganda, ang pamilya ay involved sa ministry. Because you will never grow in your Christian life without a ministry. Ang nangyayari sa iyo, tagapuno ka lang ng upuan. Ang maganda po, meron kang investment, meron kang involvement, meron kang achievement. Kailangan po yan na mga Kristiyano. Ay ngayon, nawawala na yan. Alam niyo, nakakalungkot. Pinalitan na yung altar ng itong mga gadgets. See? Wala nang mga memory verse. Pero alam, hanga-hanga ka sa... Ako talagang mahina ako dyan sa cellphone na yan. Minsan marami akong napipindot. Pagkatapos mamaya, sabi, naniningil na. Ang bihirang buhay ka ako yan, no? Paano ba yan? Siguro ang kailangan ko lang na cellphone, yung tawag at saka receive, eh. Ha? Mga kapatid, ito isang paalaala sa atin. Mahal, akalain mo yan. Itong mensahe, ito'y pag-ibig ng Diyos to sa atin, eh. David, he walked with integrity. Alam niyo, pag ikaw ay meron kang integrity, ikaw ay meron kang consistency. Hindi off and on, but consistent ka sa iyong Christian life. Bakit tayo pinalalago ng Diyos? Consistent tayo sa soul winning. Dapat consistent tayo sa prayer. Amen. Yun ang gawain natin sa altar ay hindi lamang pagluhod at panalangin. Tayo ay magpapalakas sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos ang source ng lakas natin. Sabi ng iba, Pastor, hindi ko na kaya ang ginagawa nyo. Sabi ko, ako hindi rin, eh. Kala nyo lang. Pero, ang Diyos ang naglagay ng desire, ang Diyos ang nagbigay ng vision, ang Diyos din magbibigay ng kalakasan. At alam nyo ho, yung ginagastos ako sa biyahe, hindi po galing sa pundo natin. Hindi po yan galing dyan. Galing po yan sa mga outreaches natin. God provides. Amen? Dapat, He is a reliable one. He is a providing Lord. Mga kapatid, dapat po nating malaman na tandaan po natin, ito yung magandang panahon din para sa isang pamilya, para pag-usapan ang kadakilaan ng Diyos. Kayo po ba, kayong mga pamilya na may mga anak pa ho sa bahay niyo, do you talk to them? Ay, Pastor, ang lalaki ng anak ko, mga binata at dalaga. Do you talk to them? Nag-iisip silang mag-asawa? Merong magulang na nagsasabi, ako wala. Pag sila'y malalaki na, pag ito nyo, wala na akong pakialam sa kanila. Sila, uubaya ko na sila sa pag-aasawa nila. Ako po, si Michelle nag-asawa. Ilan taong ka na, Michelle? Laksan mo, hindi ko marinig, eh. 30, mag-asawa. Sa akin po, kahit na ilang taon sila sa bahay, basta't sila nagpapasakop sa authority ng Diyos, through the authority of the parents, wala akong problema sa akin yun. Malaking pakinabang sila, katulong. Pero sa iba, akala mo yun, kaya tingnan nyo, ang ibang mga Kristiyano, ang asawa nila, mga unsaved. Huwag mo sabihin, pinag-pray mo yun. Panginoon, bigay po ng asawa niyong hindi paligtas. Yung sa pupunta sa impyerno, Panginoon.
Alam nga naman yung panalangin mo. Paano maitatayo ng pamilya yan? Ang lahat ng alam niyan, puro sa kamunduhan. Alam niyo ba ang Diyos ng mundo? Satan is the God of this world, but money is the main thing. There's nothing wrong of having money, but for the love of money is the root of all evil. Yan ang sabi ng Bible. Amen? Ito'y magandang panahon. Tandaan po natin na mapag-aralan at mabigyan ng kadakilaan ng Diyos kung paano tayo pinagpapalan. Diyos, maganda rin yung pag-usapan. Nag-uusap ba kayo tungkol doon? Tingnan yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. See, from nothing to something. Gusto ng Diyos ng pamilya mo itayo. Kaya lang dapat talagang alamin ng mag-asawa kung ano yung position nila, ano yung authority nila. Ang head ng family ay ang lalaki. Ang itinuro ng mga prailing Kastila dito ay babae. Ang maglilid. Kaya nga dapat ipanalangin ang tatay, ama ng tahanan, na bigyan ng wisdom ng Panginoon sa bawat decision. Kaya ngayon, hindi naman sa pagano, maraming mga pastor ngayon ang nagpapalakad, yung asawa ng pastor, asawa ng preacher. Ako ba'y halata? Hindi sinabing, my God said, no, my wife said. Ha? Kapatid, ang pinamaganda ay ipag-pray, mga kabataan, ipag-pray yung tatay nyo. Kaya nga napakalaki ng bagay yung pagpapalaki ng tama sa mga anak. Lalo pag ang mga anak mo, yung mga lalaki, ma-build up yung leadership nila. Na sila ay maging tunay na lalaki. Marami na ngayon pa lalaki pero nakapandamit, babae. Kumain ako sa isang restaurant, sabi ko, ma'am, naku, pambihira. Ang laki ng apple. Yung pala sir, ma'am. Ha? Grabe. Napakalaking bagay yung pagpapalaki ng tama. Kaya, pag broken home, sino magpapalaki niyan? Anong ituturo ng broken home? Pero kahit na broken home, pag ikaw may tamang simbahan, nagtuturo ng tamang katuruan, yan ang blessing sa atin ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, paano tayo pinagpapala ng Diyos? Pag-usapan ang naging pagkukulang sa Panginoon. Pag mayroong prayer, mayroon tayong soul searching and self-searching. Pagsisiyasat sa sarili. Ano yung kulang sa aking buhay? Anong kulang sa aking kaluluwa? Kaya kailangan, sabihin ko sa inyo, ay hindi pwede tayong mabuhay espiritual na hiwalay sa salita ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, kailangan natin ang salita ng Diyos. Are you listening? Kaya gagawin natin sa altar ay hindi lamang yung tayo basta lamang magba-Bible study, kundi pasasalamat sa Panginoon. Ang tanong ng ilan kayang Kristiyano ang merong ganyan pa ngayon? Gaano kaya karaming mananampalataya ang meron na lugar sa kanilang tahanan o may lugar para sa altar ng Diyos na magsisilbi po na doon sila na para magtipon para sa Panginoon? Hindi naman kailangan meron kayong altar na, no. Pwedeng doon sa table. Kami noon malimit po sa table para harap-harap. See? Huwag yun sa sahig kasi diretso niyan, tutulog yan. Hindi mo alam, tulog na yung kausap mo. Ha? Kaya tandaan po natin mga kapatid,
ang maraming mananampalataya nawala na po sa tahanan nila ang family altar. Nawala na po. Tandaan po natin, yan po para sa Panginoon. Yan po yung lugar para ating daramhin ang presensya ng Panginoon. Yan ay lugar ng presensya ng Panginoon, lugar ng pananalangin, at lugar ng pagpupuri at ng power ng Diyos. Kaya ang isang nagpapasaya sa isang Kristiyano ay tuwing naiisip niya ang mabubuting ginawa ng Diyos, nagre-reflect yan sa atin. Tingnan nyo, pagka ikaw ginawaan Diyos sa buhay mo, di ba nagre-reflect yan sa'yo? Masaya kang Kristiyano. Oo, subukan mong pansinin ang mga Kristiyanong puro reklamo. Puro reklamo sa buhay at madaming negative na sinasabi. Ang bitterness, magmamanifest yan sa kanya. Puro reklamo, puro tampo, pambihira, parang batang maliit. Hanapin natin kung paano tayo magiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Hindi yung sama ng loob. Masama na ngayong loob, masama pa yung labas. Pero kayang baguhin ng Panginoon. Sabi ng Bible, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya ang isang magandang ma-develop sa ating Kristiyano ay yung masanay tayo sa ating buhay, hindi reklamo, hindi sama ng loob, hindi tampo. Masanay tayo ng ating gagawin. Count your many blessings, name them one by one. Yun ang dapat na maging ugali po natin. Yan ang magandang attitude at ugali na dapat taglayin ng bawat mananampalataya. Always consider the goodness and the greatness of God in our family, in our personal life. Amen? Alam nyo, ang Kristiyanong totoo, basta nasa kalooban ng Panginoon at umiibig sa Diyos, ay walang negative sa Kanya. Because of Romans 8:28. All things work together, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya sisiguraduhin mo lang na mahal mo ang Diyos. Siguraduhin mo lang na sa kalooban ka ng Diyos at magkaroon ka ng pusong laging nagpapasalamat sa Diyos. Pag lagi ka nagpapasalamat sa Diyos, mawawala yung pagiging mapagmalaki. Bakit? Nire-recognize mo everything in your possession came from God. Tandaan po natin, napakahalagang maunawaan po yan ng maraming Kristiyano. Kaya lagyan natin ng sistema ang ating family altar, ang ating prayer life, family prayer, and personal prayer. See? Kailangan ay, yun yung sabi ko sa inyo, yung Book of Proverbs, mayroon niyang 31 chapters. Every day, basahin mo one chapter ng one chapter. Every day. So every year, meron kang nababasang one book, and that is the Book of Proverbs. Book of Proverbs, that's wisdom. That was given by God to Solomon. Ang kailangan natin sa ating buhay, sa ating decision, sa ating leader, sa ating mga kasama, ay wisdom ng Panginoon. Because sabi ng Bible, the wisdom of this world is what? Foolishness unto God. Yung diskarte natin dito na taga-sanglibutan, ayan ay sabi ng Bible, yan ay foolishness sa Panginoon. Kaya tandaan po natin, kung ang ma-develop sa atin ay napakaganda, ay siguraduhin ko po sa inyo na magiging maganda ang resulta. Lagyan natin sa sistema, tapos bigyan natin ng time. Meron tayong specific time. Tingnan nyo, kahit na nagtatrabaho ka, pag uwi mo bago ka matulog, spend time with God. Pray. Pray. At kung gusto mong mag-isa, ikaw na mag-isa, punta ka sa kwarto. Lumuhod ka doon. Doon mo katagpuin ang Panginoon. Ang mahalaga, don't miss the night, don't miss the day na makausap mo ang Panginoon. Are you listening? At ganyan din po,
ay ang family. Magpupuri sa Diyos. Mag-aaral ng kanyang salita. Isipin mo mga kapatid kung anong magiging resulta nito. Ang magiging resulta nito sa buhay natin. Kaya, tatlong bagay na nais ko pong dalhin po sa inyo. Number one, go to the altar of God. Go to the altar of God. Sabi ng Psalms 43 verse 4, then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee. O God, my God. Always go to the altar of God. Wag mo siyang ipagpalit. Wag mo siyang ipagpalit sa cellphone mo. Wag mo siyang ipagpalit sa computer mo. Wag mo siyang ipagpalit sa kausap mo sa cellphone. Nag-uusap kayo ng 3 oras. Pero ang Diyos hindi mo makausap. Are you listening? Wag yung kung saan-saan ka nakakapunta, pero hindi mo mapuntahan ang Panginoon yung lugar na siya'y kakatagpuin mo. Alam niyo, isang bagay na gusto ko po sa Israel, sa mga outreach natin, bago umalis, prayer. Doon po sa Guam, bago umalis, prayer. Saan man kami pumunta, every day. Sa Taiwan, ganun din po. Lahat ng outreach, sa Singapore, sa Thailand. And look at kung anong ginagawa ng Diyos sa kanila. Ay, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Dapat nakikita natin yan. Na ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin. Kaya, aliw panahon para tayo magpasalamat sa Kanya. Panahon na para ang bawat pamilya ay maisip natin kung anong ginagawa ng Diyos. So, go to your altar of God. Punta tayo doon. Huwag natin palipasin yan. Dapat pagsikapan natin na magkaroon tayo ng place, yung lugar, umaaring doon sa, bago ka matulog, doon sa bed. Pero maganda may upuan ka, o kaya maganda nakaluhod ka. O basta kausapin mo ang Panginoon. Napakahalaga niyan, mga kapatid. So ano mang gawain natin, napakaganda na tayo ay magkaroon ng godly practice and godly habit. Every morning na pumunta sa altar ng Diyos, makipag-usap sa ating Panginoon. It is always good to begin our day with God. Ewan ko lang po, pag kayo nagising, kahit na hindi ka pa nag-pray, ano sinasabi sa Panginoon? Lord, thank you for waking me up. Salamat po na ako'y ginising nyo. Mayroon po mga taong hindi na nagigising. Pero tingnan nyo, ang Diyos nagpatulog, ang Diyos ang gumigising. So it is always good to begin our day with God, and it is also good to end our day with God. Look at in Psalms 91, verse 1 to 6. Anong sabi ng Bible sa Psalms 91, verse 1 to 6? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in the darkness, nor for the destruction of the wasted at noonday. Every believer, especially, bawat pamilya ay magkaroon ng altar para sa Panginoon. Can you imagine kung anong protection ibibigay sa atin ng Panginoon? Are you listening? Kapag tayo ay umalis ng bahay, na hindi muna tayo nakipag-usap sa Panginoon, napapansin nyo ba na parang ang bigat ng araw? Kasi ang Panginoon siya may pangako, I will never leave thee, nor forsake thee.
Madali para sa atin ang magkaroon ng mga negative reaction. It's good to be guided by the Word of God. Go to the altar of God. Napakahalaga na ito ay maging gawi ng bawat mananampalataya. Gawin natin mga kapatid, 2026 is the greatest year in our Christian life. Are you listening? Gawin natin, the 2026 is the greatest year in my Christian life. My relationship, my prayer life, my soul-winning life, my church life. Napakahalaga yung mga kapatid. So, go to the altar of God. Number 2, guard your altar. Bantayan natin. I-secure natin ang ating altar. Ibig sabihin, baka mamiss mo yun. Ibig sabihin, baka hindi mo magawa. Bantayan mo na maging ugali mo na. Dito papasok ang ating pagpapaalaala pagka sa family, paalaala sa mga anak. See? Mas maganda kung ang bawat mga bata pa lang ay binibigyan mo ng assignment. Memorize mo to, i-memorize mo to. Ha? Ang mga bata madaling turuan. Turuan mo ng kanta. This is the day, this is the day. O, magpapalakpak pa yan. Ha? Excited yung mga bata kaysa mga magulang. Dapat tayo ang mas excited sa kanila. Amen? Huwag nating tanda natin, bantayan natin ang altar ng Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Are you listening? Ha? Bantayan natin, protektahan natin. Ang sabi sa Matthew chapter 6 and verse 6, but thou when thou prayest, enter into thy closet. Ibig sabihin, ay gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng panahon para sa Kanya. Para walang istorbo. Dahil minsan ay napapabayaan natin ang ating prayer life. Kakausapin lang natin ang Panginoon pag may problema. Oh, pag may sakit, hanap agad doktor. Hindi pa nga nakapanalangin. Ay baka sinusubukan ka lang ng Panginoon eh. Oh. Ay, ako, alam nyo, ako may miyembro ako ng media. May diabetes. See? Pero salamat sa Panginoon. Every day, I do the best I can. Do the stretching, do the exercise. Kailangan yun ng katawan natin. Kaya ka nang hihina, wala kang exercise. Okay? Tandaan natin mga kapatid, not only go to the altar of God, but guard your altar, and the last, glorify God at the altar. Ang Diyos ang pinakamatamis na kausap. Pinakamatamis na kausap ang Diyos. Walang sasabihin sa iyong pangit. No? Pero may mga taong tinulungan mo na pag kinausap mo pa, Pastor, talaga naman, hindi kita makalimutan na yung mensahe mong pinatamaan mo ako. Pambira, wala akong pinapatamaan dito. Bago tumama sa iyo, sa akin muna na tama. At kung iisipin mo yun, may tama ka. Glorify God at the altar. Ang Diyos ang pinakamatamis na kausap. Pero ang nakalulungkot, ang Diyos ang pinakamasarap na kausap, pero siya ang halos na hindi kinakausap ng marami. Alam niyo mga kapatid, ang isang greatness ng simbahan is a prayerful church. Kaya sabi ng Bible, pray without ceasing. Kaya kapag pinag-uusapan ng altar ay hindi na natin maaalis ang panalangin. Nakaranas ka na ba na bigat ka at naghahanap ka ng pwedeng makausap? Naranasan mo na yan, may problema ka, wala ka mapaghingahan, kaya tayo nadi-disappoint kasi naghahanap tayo ng taong gusto natin makausap, pero walang pwede nating makausap. Pero lahat sila ay hindi available. See? Pero sa altar ng Panginoon,
luha mo pa lang ay nababasa na ng Diyos. Kaya masarap lapitan ang Panginoon, mga kapatid. Kaya wag mong baliwalain ang altar ng Diyos dahil ito ay para sa benepisyo natin. Problema mo, asawa mo, ipag-pray mo. Oh. Baka ikaw din, ipinagpipray ka rin ng asawa mo. Pero kung lagi kayo mag-aaway, ang panalo, dyablo. Kasi ang purpose ng dyablo, gibain ang mga pamilya. That is Satan's goal. Tingnan niyo ang unang pamilya. Si Adan saka si Eva. Sinong gumiba? Satan! Satan! Satan is the destroyer of individual Christian. Satan is the destroyer of the church. Satan is the destroyer of the family. Sinong tumukso kay Eva? Diablo! Tinanong pa si Eva, ano ang sabi ng Diyos mo? Huwag kaming kakain ng bungang kahoy na yan. Kapag kami kumain, baka kami mamatay. NIV yun! Ang King James, huwag kayong kumain, tiyak na kayo mamatay. Oh. Kaya ang unang nagbago ng salita ng Diyos, diablo. Ay nakinig doon si Eva eh. Kasi wala si Adan. Nasa Saudi Arabia. Nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. That's why communication is very important. Amen? Minsan kasi sa iba, lalo sa mga bata, mga teenager, yung prayer, family, altar, sa kanila nakukornihan. Ang iba ring mga magulang, wag na lang sa simbahan na lang tayo. Iba yung prayer sa church, iba yung prayer sa bahay. Mga nakukornihan. Kung ikaw'y nakukornihan, nais ko sabihin sa'yo directly, yan ay kakarnalan. Eh sabi ng Panginoon, pray without ceasing. Ang ating prayer life, that's for spiritual Christians. Ang gusto natin, we want to be right with God. Sino na lang ang sinisisi ang Diyos? Walang pagkakamali ang Diyos na ginawa sa buhay natin. Pinabayaan ako ng Panginoon. No! May pangako siya. Hindi kita babayaan. Tanungin mo, bakit nangyari ito? Oh. Kaya sabi, bakit Adan kinain mo yung prutas? Kasi Panginoon, gawa ng babaeng binigay mo sa akin. Ang sinisisi yung babae. Yung lalaki kasi, hindi nagkaroon ng stand. Nung binigay sa kanya yung prutas, kinain din. Oh. Ay, hindi na tinanong yung babae. Bakit mo ibinigay? Alam naman sisihin pa ng babae yung ahas. Mga kapatid, huwag niyong kalilimutan. God wants to build your home. Tandaan po natin mga kapatid, huwag natin baliwalain ang prayer life. Tayo rin po ang magbibeneficyo niyan. Kaya yung sabi, Pastor, ipag-pray nyo nga. O maganda, papipray ko yan. Pero ang tanong ko, ikaw pinagpipray mo? Yun nakakalungkot nga eh. Maraming Kristiyanong may prayer request pero wala pag prayer meeting. Nandun yung request pero wala sa prayer meeting. Alam nyo, napaka-disadvantage pag wala kang prayer life. Disadvantage yun, dapat isit up mo ang altar. Secure your altar. Strengthen your altar. Dapat laging nagsisimula yan sa tatay. Padre di pamilya. Dapat simulan mo yan ngayong 2026.
yung iyong family altar. Tandaan po natin, na ngayon ang panahon para i-consider po natin isang bagay na ating dapat ma-accomplish. Tandaan po natin sa Old Testament, during the time, meron silang accomplishment and achievement, pumupunta sila sa altar. See? Isang bagay na dapat nating pahalagahan sa ating buhay ay ang ating prayer life, ang altar ng Panginoon. Kaya ngayong gabing ito ay para sa bawat pamilya. Isang napakahalagang aral na dapat bigyan natin ng pansin. Bilang isang Kristiyano, dapat lang meron tayong personal altar o personal prayer para sa Panginoon. Bilang isang pamilyang Kristiyano, dapat meron tayong family prayer. Dapat lang na may family altar po tayo sa Panginoon. At huwag natin ipagpalit ito, mga kapatid. Schedule mong manalangin, manalangin ka. Hindi naman po ako nagmamapuri sa sarili ko po. Before I come to church, along the way, I prayed it. Last night, I prayed it. In the morning, I prayed it. But along the way, while I'm driving, I'm praying. Panginoon, kayo ang maglagay ng excitement sa mga anak nyo pagpunta sa simbahan. Na masaya silang napunta sa simbahan. Bigyan nyo ng humble heart. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan ng mga anak niyo ng simbahan. I-bless niyo po yung mga bata ay maging masunurin sa kanilang mga magulang. Mga kapatid, mahalaga po yun. Huwag natin ipagpalit. Huwag natin pong palitan yan. Huwag mong hayaan na mahadlangan ka ng iyong business. Don't allow your business to hinder your prayer life. Because God is the one blessing your business, blessing your job. The altar is a place of prayer, a place of power, and a place of praise. Lugar ng panalangin, kapangyarihan, at lugar ng pagpupuri sa ating Panginoon. I'm encouraging every family, set up your altar, secure your altar, and strengthen your altar. Set up your prayer, secure your prayer, and strengthen your prayer life. Tandaan po natin, ang aking paalaala, go to the altar of God. Guard your altar. Glorify God at the altar. Tandaan po natin, kung narinig natin ang mensaheng ito, at maging i-apply po natin sa ating buhay, this will be the greatest year in your Christian life. Ating siya sa atin ang ating prayer life, mga kapatid. Siya sa atin ating prayer life. Yung ating personal life, siya sa natin. Kausapin natin ang Panginoon. Bayaan natin itong mga ushers, mag-pray muna sila. Tandaan po natin, malaking tulong ang prayer sa buhay natin. How is your prayer life? How is your family prayer? Gaano man tayo kaabala? Gaano man tayo ka-busy? Mga kapatid, ang prayer ay bahagi ng ating Christian life. Can you imagine, sasabihin mo, Pastor, bakit ako? Hindi mo ako nanalangin, binibigyan ako ng Panginoon ng ganito. Akalain mo yung pagmamahal mo yun, pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? Hindi ka pa nananalangin. Hindi ka na pinababayaan. How much more kung ika'y mananalangin? Pag hindi ka nanalangin, kasalanan mo yun sa Panginoon. Sapagkat yan, hindi suggestion. Utos yan ng Panginoon. Nasabi ng Bible, pray without ceasing. Prayer is talking to God. Tandaan natin, mga kapatid, call unto me, and I will answer thee. Masasabi kaya natin, mga kapatid, na ang kabaitan, na ang kabutihan ng ating mga anak ay bunga ng ating pananalangin? Bakit mayroong mga rebellious na mga bata?
Bakit ho? Sapagkat hindi naturuan sa kanilang pamilya. Na dapat ang maging modelo ng pamilya ay ang tatay at ang nanay. Kaya nga, pinakamaganda, i-disciple ng tatay yung anak at na lalaki at i-disciple ng nanay yung anak na babae. Hindi tayo makakapag-produce ng bakla tsaka tumboy. Pamilya na yan ay naglilingkod sa Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Walang masama. Sabi pastor, this is my first time that I'm going to do it. God bless your heart. God will continue to bless you.